Happy birthday, my little princess. Peter greets our daughter. Blow your candle na, sweetheart, I said. Wishing happy birthday song. Nilagay ko mga kamay ko sa magkabilang balikat na't bumulong ako. Make a wish, my dear. Tumingin siya at ngumiti ako sa kanya. Ipinikit niyang mga mata niya and she says out loud yung wish niya. Sana pumunta kami ng amusement park ni Mommy at Daddy. Pagkatapos ay hinipan niyang kanyang mga kandila. Nagpalakpakan kami habang tinatapos niya ang pag-ihip na kandila. Happy 7th birthday, my little princess. Hinalikan siya ni Peter sa kanyang noo. Sumandal siya at sinuot kay Angelica ang kanyang party hat. I have a special gift for you. Malawak nang ngumiti si Peter. Inilabas ni Peter ang isang puting envelope at binigay sa kanya. Kinuha naman ni Angelica yung envelope na nagtataka. What is this, Daddy? Then she looked at her dad. Peter smiles at her. Pupunta tayo ng Manila at pupunta tayo sa amusement park na gusto mong puntahan. Nakita kong kislap sa mga mata ni Angelica. Sobrang saya niya. Yay! We're going on a trip! Pupunta kami nila Mami sa amusement park! Tuwang-tuwa si Angelica. She hugs her dad and plant little kisses on Peter's cheeks. I love you, Daddy! Thank you! Thank you! She says happily. Binuhat siya ni Peter. I love you, my little princess. And he kisses Angelica on her cheeks. I love you too, Daddy. Love ko kayo ni Mommy. Peter put his one finger on the icing at nilagyan niyang ilong ni Angelica. Nagtawanan kaming tatlo. I am happy being like this. I am completely happy. Nabigla na lang ako nang pinahiran ako ni Peter ng icing sa mukha. Gumanti naman ako't nilagyan ko sa Angelica. Then nilagyan namin ni Angelica ng icing si Peter sa mukha. The three of us laugh happily. I love these moments. Wow! Ang ganda dito, Mommy! Nakahawak ako sa kaliwang kamay ni Angelica habang si Peter naman ay nakahawak sa kanang kamay niya. Angelica couldn't hide her happiness. Halos magtatatalon ito sa sobrang tuwa niya. Lumuhod si Peter facing our daughter. Anong ride ang una mong gustong sakyan? Tinuro ni Angelica yung carousel. I want to ride a horse! Nagtatatalon siya habang tinuturo ang mailaw at nakakaaliw na tunog ng carousel. Carousel ang una namin sinakyan. Then sumunod naman yung bump car. Nakasakay si Angelica sa daddy niya habang ako namang mag-isa ang nag-drive. After that, sumakay naman kami sa kiddie train. I guess bagong isang ito. Para kasing tinur ka ng ride na to sa buong theme park. Mukhang napakarami ng bagong rides dito. It's been a very long time noong huling punta ko dito. I recall those happy memories. Ang saya-saya ko nung mga panahon na yon dahil kasama kong taong mahal ko. I remember, that was the first time na niyaya niya akong lumabas at magliwaliw. That is the first time na naging masayang theme park experience ko. Nang sumapit ang 12 noon, we find a place to eat at the food court area. Anong oras na pupunta si Cassandra? Tanong sa akin ni Peter. Sabi nila malapit na sila. Sinabi ko nasa food court tayo ngayon. We are having our lunch nang dumating ang magpinsan. Yaw! Agad na tumakbo sa akin si Cassandra at niyakap ako. Niyakap niya ako ng sobrang higpit. I miss you! Buti naman at naisipan yung lumanghap ng polusyon. Ani ni Cassandra nang kumulas siya mula sa pagkakayakap sa akin. I smile at her. I miss this girl so much. Although, bumisita naman sila sa Cebu 4 months ago. I miss you too. I look at her back. Wala si Carlo? Nasaan nga pala si Carlo? Hindi mo ba siya kasama? I ask. Cassandra rolled her eyes on me. She pointed Carlo sa bandang kanan ko. I saw him from a far distance at kausap niya yung isang staff ng amusement park. Mukhang hinaharas ni Carlo yung lalaki. Nagkatinginan kami ni Cassandra at tumawa. Napailing na lang ako. Hay naku, hindi pa rin nagbabago si Carlo. Napansin siguro kami ni Carlo at winagayway niya ang kanyang mga kamay habang naglalakad papalapit sa amin. Yung lakad niya akala mo nasa isang gay fashion show. Grabe kung ikumpas yung balakang. Dinaig niya pa ako. Welcome to Manila, Miss Amber Xiao. Mabuhay! Malanding sabi ni Carlo na puno ng energy. Akala mo isa siyang flight attendant. Agad niya ako sinalubong ng yakap matapos siyang mag-pose sa gitna. I miss you, Papa Peter! Nag-pout na lang ako. Yung totoo, ako yung kayakapan niya pero ibang yung namimiss niya. Nakastretch ang arms ni Carlo sa balikat ko na para bang hinaharangan ko siya para yakapin niya si Peter. Hoy bruha, huwag kang umastang bakla-bakla sa harap ni Angelica.
ani Cassandra as he pulls her cousin away from me. Inirapan naman ni Carlo ang pinsan at inayos ang buhok. Hi little Xiao! Did you miss your beautiful tita? Ani ni Carlo na lumapit ito kay Angelica na kasalukuyang kumakain ngayon ng ice cream. Maganda ba si Tita Carla? Angelica just giggled as she nods. Tita Carla looks always weird. She wears boy clothes and her haircut does look like yours, Daddy. Ay, kalor kitong batang ite. Wisa lola wata mo maging boy. Girl, lalo kayo catch. Hinawakan niya sa magkabilang pisngi si Angelica. Maganda si Tita Carla, hindi ba? Pagsusumamo ni Carlo sa anak ko. Angelica just laugh as she nods. Lumapit naman si Cassandra at lumuhod sa harap ni Angelica. Hi, pretty Angelica. I just bought this for you. Binigay ni Cassandra isang paper bag kay Angelica. She says na mahawakan na ni Angelica yung paper bag. Angelica happily opened it. Tuwang-tuwa ito nang buksan ng regalo ng kanyang tita. It's a stuffed toy one looks like from her favorite cartoon series sa TV. Niyakap niya ito na mahigpit. Thank you, Tita Cassandra! Niyakap ni Angelica si Cassandra. Nakita ko namang nag-aasaran si Cassandra at Carlo. They were competing for Angelica. Ay, baby Angelica, may gift din si Tita Carla. Ani Carlo at binuksan ng kulay light pink na body bag niya. Inabot niya ang regalo niya kay Angelica. Dali-dali namang binuksan ni Angelica ito. Sa box may lamang headband at pair of jewelries. Sinot naman ni Carlo ang headband kay Angelica. Ayan, para magkasing ganda na tayo. Angelica giggle. Thank you, Tita Carla. It's my favorite color. After lunch, we continue our bonding here at the amusement park. Let's ride the plane. Turo ni Angelica doon sa ride. Ay, naku baby girl, hindi na care ni Tita Carla dyan, sabi ni Carlo as he folded his arms. Lumuhod ako sa harap ni Angelica para magkasing level kami. I put my hands on her shoulders. Sumama ka sa daddy mo. Babantayan ka lang namin ni tita mo dito, okay? Ngumiti ako sa kanya. Tumangula siya at sumama na rin sa daddy niya. I sighed. Magdidilim na rin but we're still here at the amusement park. We are waiting for the fireworks. Umupo kami nila Cassandra at Carlo sa isang table habang si Peter at Angelica naman ay nag-i-enjoy pa rin sa ride. Nangalumbaba naman si Carlo habang nilalarong straw ng kanyang drink. Yow! I so envy you! Bigla namang sabi ni Carlo. Ha? Bakit naman? He looks at me and rolled his eyes. Ikaw na may perfect family. Ikaw na talaga girl. Ikaw na. Napailing-iling na lang ako. Ininom ko na lang yung soft drinks ko. House business nga pala, I uttered. Ayun, dumami yung clients. Walang kagana-ganang sagot ni Cassandra. Biglang napahampas si Carlo sa table na ikinagulat ko naman. May chika nga pala ako sa'yo, Zhao! Nagniningning yung mga mata niya. Hay, pagdating talaga sa mga chismis, ang bilis nito si Carlo. Napapailing-iling na lang ako. Alam mo ba kung bakit ganyan yung zigas? Excited na sabi ni Carlo. Bakit? Kasi nalilitong heart niya. Napalingon si Carlo kay Cassandra na ngayon ito lala. Hindi niya kasi alam kung sinong pipiliin niya. Ha? Ano ba sinasabi mo? Carlo leans forward and whisper at me. May naliligaw kasi kay Cass. I am sure you'll be surprised. Sino ba kasi? It's, he giggle. Jack Morales. Napatingin ako kay Carlo. Si Jack? He nods at me. Carlo and Cassandra started to take care of their family business. Before it was just a simple patahian, now meron na silang boutique at sumikat na rin ito sa fashion industry. Nag-take ng course about fashion designing si Carlo after makagraduate ng business ad. Naging client daw nila si Jack para sa isang magazine shoot. And I must say kasing level na nila yung shop ni Monica. May mga client na rin kasi silang mga sikat at kilalang tao sa Pilipinas. Hay nako, ako kasi nagpapakyut kay Papa Jack eh. Siya yung napansin. Carlo looks at Cassandra na hanggang ngayon ay tulala pa rin. Di hamak na mas maganda naman ako diti kay Cass. Napangalumbaba ito. Lamang lang naman si Cass ng over is over me eh. He keeps on nagging. Natatawa na lang ako. We keep on talking. Kinuwento nila yung experience nila sa mga clients nila. We keep on sharing talks na dumating na si Angelica at Peter. Did you enjoy the rides? Tanong ko kay Angelica. She nods at me. Umupo sila ni Peter sa katabi kong upuan. Angelica was holding a balloon. Mommy, anong oras yung fireworks? Malapit na baby Angelica, sabi ni Cassandra. Nagpapalakpak naman sa Angelica sa sinabi nito. Yay! Malapit na mag-fireworks! We eat dinner at around 7:30 p.m. Yung fireworks display daw around 8:30 p.m. It's the signal na magsasara ng theme park. Sumakay ulit kami ng isa pang ride.
bago pumunta sa center ng theme park para panoorin yung fireworks display. I'm so excited to see the fireworks display, nagtatalong wika ni Angelica. Biglang tumugtog sa mga speakers ang song ng theme park at para bang sumusunod sa kantang makulay na fireworks. Buhat-buhat ni Peter si Angelica habang pinapanood ang makukulay na fireworks sa kalangitan. Can we come here again? Angelica asked. Of course, my little princess, sabi naman ni Peter. Yeah, we have to go. Dito na kami sa kabila dadaan. Banda dito kasi nakapark yung sasakyan namin. Paalam ni Cassandra. I nod. Ingat kay ni Carlo. Sige, kayo rin ingat kayo. Nagpaalam na si Cassandra. Kay Peter at Angelica. Bye baby girl. We good to mommy and daddy, okay? Sabi no ni Carlo. We parted ways. Naglakad na kami papunta kung saan nakapark yung sasakyan namin. Sa kabilang exit side kami dumaan. Ang daming taong nagkakasabay-sabay ng paglabas ng theme park. Angelica, hold my hand tighter, okay? She just nod. Nauna kasing lumabas si Peter para kunin yung kotse. We'll just wait for him sa entrance gate. Nakipagsiksikan kami ni Angelica sa dagsang tao. Hawak ko na maigi ang kamay niya. Angelica? Nang makalabas na kami, biglang bumitiw sa pagkakahawa ko si Angelica. Nilingon ko siya pero hindi ko siya makita. Angelica? Angelica! Angelica! I keep on yelling. Nakaramdam na ako ng kaba. Where's Angelica? Peter suddenly uttered. Hindi ko alam. Hawak ko lang siya kanina tapos bigla niya binitawan yung kamay ko nung makalabas na kami. Natataranta na ako. Peter hugs me and kisses my forehead. We'll find her. We keep on looking for Angelica. Unti-unti nang nawawala yung mga tao sa theme park. Sinabi na rin namin sa mga security guards kung makita man nila yung anak namin. Please God, tulungan niyo po ako mahanap si Angelica. Make her safe. She's my everything. Halos 15 minutes na kami naghahanap sa kanya. Katulungan namin yung mga security guards and personnel sa paghahanap kay Angelica sa buong theme park. Ma'am, sir, nakita na po yung anak niyo, sabi naman ng isang staff ng theme park. Agad-agad kami sumama ni Peter doon sa staff. Nakita ko si Angelica sa tapat ng carousel. She's holding her balloon while talking to someone na naka-black coat. I couldn't see kung sino dahil nakatalikod ito sa amin. Maybe the manager or someone in higher position. Angelica! I called her. She looks at me and smiled. Mommy! Daddy! Agad na tumakbo sa amin sa Angelica. Sinalubong ko siya ng yakap. I hug her tighter. I thought I lost you. Pabulong kong sabi. When I recovered, I put my hands on her shoulders. Bakit mo binitawan ang kamay ni Mommy? Di ba I told you na huwag kang bibitiw? Malumanin sabi. I'm sorry, Mommy. Yung balon ko kasi nabitawan ko. I tried to catch it. Yumuko siya. I think she was about to cry. I'm sorry, Mommy. I hug her once again. Shh! Hinaplos-haplos ko yung buhok niya. It's okay, baby. Mommy's not mad at you. Pinunasan ni Angelica yung luha sa mga mata niya. He helped me to get back my balloon, she says between her sobs. I look up to see kung sino yung kausap niya kanina. Bigla ko nang hina nang makita ko kung sino. Gabriel? I couldn't move. Anong ginagawa niya dito? Totoo ba itong nakikita ko? Si Gabriel ba talagang lalaki na sa harapan ko ngayon? Gabriel, what are you doing here? Peter suddenly utters. Inalalayan ako ni Peter sa pagtayo. Pakaramdam ko, natunaw yung mga tuhod ko. Nanghihina ako. What's happening? He smiles at us. I'm the chief operating manager of Dream Park. It's been 7 years since I saw this guy. Yung ngiti ni Gabriel parang hindi pa rin nagbabago. He still has that smile. He was still the man I've loved. Talaga? I didn't realize na nakapagsasalita ako. I smile bitterly. It's been long time, Gabriel. He nods. Yeah, it's been a long time. Nakatulang tingin niya sa akin. Nakatitig siya sa akin. Namamanid ang mukha ko. Mukhang malaki ang pinagbago mo. Lumapit siya kay Angelica. Lumuhod siya para magka-level sila. Pinatong niya isang kamay niya sa ulo ni Angelica. Be a good girl to your mom and dad, okay? Nakangiting sabi niya sa anak ko. Tumango lang si Angelica. Habang tumatawa. Yes, Mr. Balloony. Hindi ko na alam ang gagawin ko. I am not prepared with this kind of meeting. Hindi pa ako handa harapin si Gabriel. Natatakot pa rin ako makita siya kahit 7 taon na lumipas. Sa tingin ko dapat na tayong umalis. Nilagay ni Peter ang mga kamay niya sa balikat ko. Come on my little princess, uuwi na tayo. Ayan ni Peter sa anak namin. Bye-bye Mr. Balloony. Thank you for catching my balloon. Angelica said her goodbyes. Lumapit na sa amin sa Angelica at tinawakan ang kamay ng kanyang ama. Peter's other hands around my shoulder. Hawak-hawak niya ako ng mahigpit. Goodbye, Gabriel. It's nice to see you again.
I don't know, hindi ko alam kung saan ko kinuha yung tapang kong magsalita. Did I say it naturally? Hindi ba ako stuttered? Naglakad na kami papalayo ni Peter and Angelica. Papa! Papa! Tawag ka na po ni Mama! I still heard a little voice. Para ako nakaglo sa lupang kinatatayuan ko. Ilang steps pa lang ang nalalakad ko, palayo kay Gabriel pero hindi ko pa rin magawang maging matapang sa harapan niya. It was like I am still the old Amber who loves him. Unconditionally even if it hurts me so much. Sige, susunod na ako, J-Mark. I have to do some round checks pa. I hear his voice once more. Nangingilid ng mga luha ko. Naramdaman ko naman ang paghigpit ng pagkakapulupot ng kamay ni Peter sa balikat ko. I look at him. He was smiling at me. I didn't realize na buhat na pala niya si Angelica sa kabilang braso niya. What's wrong, Mommy? Nag-aalalang tanong ni Angelica. I smile at my little angel. Umiling-iling ako. Wala anak, napagod lang si Mommy. Mukhang nalungkot naman ang mukha ni Angelica. I'm sorry, Mommy. Did I become a burden to you and Daddy? She was about to cry. No, honey. Mommy and I loves you so much. Kaya hindi kami magagalit sa'yo. Peter explains. I love you, Daddy. She plants little kisses on her daddy's cheeks. Kiss mo din si Mommy. She bends forward on me and plant kisses on my cheeks too. I love you, Mommy. I love you, Daddy. I love you, Angelica. I said and I was about to kiss her on her cheeks nang biglang umiwas siya. To my surprise, Peter was the one I kisses on his lips. A swift and soft kiss. Angelica giggles while Peter smiles at me. I smiles at him. I kiss him once again. A sweet yet swift kiss. I love you, Peter. I love you, Amber. For a moment, nakalimutan ko na sa theme park pa rin pala kami. I forgot if Gabriel was still there. Standing at the carousel. Nagpatuloy na kami sa paglalakad. I simply glanced at back. He's gone. Sa hotel na kami dumiretso galing Dream Park. What kind of will of fate the two of us have? At doon pa talaga kami magkita-kitang dalawa. Hindi ko inasahan na magiging ganito. Hindi ko akalain na nakikita ko siya ngayon. Sa lugar na yun, napipicture ko pa rin siya. The way he smile, yung mata, his lips, his nose, the face I've loved. Dama na minahal ko. Nasa presidential room kami ngayon ni Peter at Angelica. Kitang-kita kong street lights mula dito sa malaking glass window ng hotel. Chua's Hotel are the best in the country. Bukod sa maganda accommodation, high class din ang mga hotels nila kaya ang kilala celebrity tumutuloy dito. Even kings and queens do stayed here in this hotel. I'm standing in front of the window, gazing at the lights while holding a glass of red wine. Naramdaman ko paglapat mga kamay ni Peter sa balikat ko. Hindi ka pa ba inaantok? Aren't you tired? He asked. I smiled at him at umiling-iling. Hindi pa ako inaantok. Hinawakan ni Peter ang kamay ko. Sinanyasan niya akong maupo sa tabi niya sa sofa. Umupo ako sa tabi niya. Ininom ko yung natitirang wine sa baso't nilapag ito sa side table. Ipinatong kong ulo ko sa balikat niya. Ayos ka lang ba, Amber? Mukhang nag-aalala sa akin. Tumango lang ako. Alam ko hindi ako dakilang sinungaling. Alam kong alam ni Peter na hindi ako okay. At alam ko tinutukoy niyang nangyari kanina. Pinatong niyang kanyang mga kamay sa aking ulo habang marahan niya sinusuklay ang aking buhok. Akala ko, okay na ako, Peter. I sighed. He let me do the talking. I thought kaya ko nang indahin yung sakit. It's been 7 years. Ang tagal na ng panahong lumipas, pero bakit ganun? I look at him. He was expressionless. I look at him. Bakit nasasaktan pa rin ako makita siya? Bakit naniniki pa rin yung dibdib ko? Hindi ko na malay na puno na ng luha ang mga mata ko. Niyakap lang ako ni Peter. Niyakap niya ako na sobrang higpit. Tuloy-tuloy lang ang pag-agos ng luha sa mga mata ko. I hug him back. Bakit bumilis pa rin yung tibok ng puso ko? I place my one hand on my chest. Bakit mahal ko pa rin siya? Napahagulol ako ng iyak. Again, after all these years, I am still miserable. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakawala sa pagmamahal ko kay Gabriel. I still love him. Yes, mahal ko pa rin si Gabriel. Hindi ko may tatagong nararamdaman ko para sa kanya after all these years. Alam ni Peter. Sabi niya handa siyang maghintay na maghilom ang mga sugat ko at magbagong puso. Nagigilty ako every time na naalala ko si Gabriel habang si Peter ang kasama ko. Pakaramdam ko hindi ako tapat sa kanya. Pakaramdam ko niloloko ko si Peter. Feeling ko pinagtataksilan ko siya. Ganun ang tingin ko sa sarili ko sa tuwing iniisip ko si Gabriel. Nakakain kaya siya ng maayos? Has he washes his clothes? Nagkasakit kaya siya? Okay pa ba siya? Kamusta na siya? Mahal pa rin ba niya ako hanggang ngayon? Minahal niya ba ako? Hindi ko mapigilang maisip si Gabriel whenever there are little moments of things that makes me reminded of him. Pero yung nangyari kanina,
Nadinig ko yung boses ni J. Mark, pakiramdam ko sinaksak yung puso ko sa sobrang sakit. Tinatawag niya si Gabriel na dad niya at binanggit ang mama. Isang bagay lang pumasok sa isipan ko noong mga panahong yun. They really live happily. One big happy family. I am happy with what I had. Peter and Angelica, they are my new family. Mahal na mahal ko sila, but it hits me like a wrecking ball noong madinig kong boses ni J. Mark. Ang sakit-sakit lang isipin. After what I have went through with Gabriel, sa bandang huli sumuko lang ako. Sa bandang huli, yung pinangarap kong pamilya iba na palang bumuo noon at kumukumpleto. Naramdaman kong tumatagos yung sinag ng araw sa mukha ko. Dahan-dahan kong binuksan ang mata ko. Nakikita kong liwanag na nagmumula sa bintana. I pulled myself up from bed at umayos na upo. I didn't know kung paano ako nakahiga ng kama. Ang alam ko lang umiiyak ako buong gabi. Baka pinahiga ko ni Peter na makatulog ako. May nakita akong figura ng lalaki na nakatayo doon. Napangiti ako kahit hindi ko nakikita ang mukha niya. "Good morning, Mommy!" Bati sa akin ni Angelica habang umaakit sa kama. Nagtanim si Angelica ng matatamis na malilit na halik sa aking pisngi. "Magandang umaga, baby!" Paus kong sabi. Pinulupot ni Angelica ang kanyang mga braso sa aking leg at nagtanim na mas matamis na malilit na halik sa aking pisngi. Tumingin ulit ako sa gilid ko at nakita ko si Peter na nakatayo pa rin sa bintana. Nakangiti siya sa akin. Ngumiti ako pabalik. "Good morning." "Good morning." Masiglang bati ni Peter. Kinuha niya yung tray sa couch at nilapag sa harap ko. "Breakfast in bed?" Tapos sinalikan ako sa noo. Ngumiti ako sa kanya. Laging ganito si Peter. Sa tuwing hindi magandang pakiramdam ko, palagi niya akong tinatrato ng parang reyna. Mami! Dapat kumain ka nito." Kinuha ni Angelica yung fork and knife at iniwa yung bacon. "Careful, honey." Nag-aalala kong sabi. Nakaupo naman si Peter sa gilid ko. He places his one arm around my shoulder. "Mami, say ah!" I opened my mouth at sinubo yung bacon. Smile as I chewed the bacon. Was it good? Was it good, Mami?" Kumikislap yung mga mata ni Angelica. I nodded as I smiled at her. She giggled with achievement in her eyes. "Inihanda namin to ni Daddy para sa'yo, Mami. Pumunta kami doon sa malaking kusina at tinuruan ako ng chef doon kung paano magluto nito." "So you want to become a chef?" Tanong ko. Tumango si Angelica habang humahagikik. "Oo naman, Mami. I want to become a chef just like you." Then she wraps again her arms around my neck and kisses me on my cheeks. I finished eating breakfast. After namin mag-lunch sa hotel ay umalis na kami papuntang airport. We're going back to Cebu. This much better. Mas mabuti nang makaalis na kami agad dito. At least I can find myself safe and secure at Cebu. Hindi pa ko handang harapin si Gabriel para harapin lahat ng tao dito. "Mommy, Daddy, can we visit here in Manila again?" Sabi ni Angelica sa backseat. "Yes, my princess," sabi ni Peter. "Yay! Gusto kong bumalik doon sa Dream Park at makapaglaro tayo buong araw." Tuwang-tuwang si Angelica. My phone suddenly rings. "Sino yan?" Tanong ni Peter habang nakatutok pa din sa pagmamaneho. Kinuha kong phone ko sa loob ng bag. It's my elder sister, si Ate. I answered the call. "Hello, Ate. There's something I wanted to tell you." Bigla ako nakaramdam ng kaba. I don't know why but my heart's beating so fast. "What happened?" It's about... Bigla na lang humagulhol ng iyak si Ate sa kabilang linya. Lalo na akong kinabahan. Ate, ano bang nangyayari? What's happening there?" "What happened?" Nag-aalala kong sabi. I look at Peter. Nakakunot ang noo niya trying to catch what's happening. I hear the autonomous sounds of a man. I am sure this is my older brother. I can still hear my older sister crying on the line. "It's about Uzomo. Grandmother's dead." Tuluyang bumagsak ang mga luha sa mata ko. I didn't realize na tinabi na pala ni Peter yung sasakyan sa gilid ng kalsada. I just keep on crying. I look at Peter as my tears keeps on falling. He looks so numb. "Naina's dead." He automatically wraps his arms around me. Niyakap ko siya ng mahigpit. Humagulol na ako ng iyak as I hug him so tight. Hindi nagsalita si Peter but I felt his one hand brushing my hair and the other was tapping my back. Isang tao na naman ang nawala sa akin. He booked a flight, immediately papuntang Hong Kong. Nakremake na mga labi ni Nainay. Nadatnan namin ang isang jar sa center ng isang maliit na room. Katabi nun isang malaking larawan niya. Sa magkabilang gilid ay senso at may mga prutas at bulaklak. Buhat ko si Angelica at nasa likod ko naman si Peter habang papasok kami sa lugar ng pinagburulan ni Nainay. Sinalubong kami ni Ate, tinuro ko nasaan si Nainay. "Mami, bakit nandun ang picture ni Lola? Bakit itim ang suot na lahat?" Pabulong na sabi ni Angelica sa akin. I put my daughter down and kneel para maging magkasing level kami. I put my hands on her shoulders and smile. I gently rub her shoulders. "Baby, hindi ko kayang sabihin sa anak kong malungkot na balita.
She loved her lola so much, I just smiled. Granny just went to a place where good people go. Did Granny went to heaven, Mommy? When will she come back? Nag-aalala sabi ni Angelica. Hindi ko mapigil ang maluha. I wiped my tears quickly. Honey, matatagalan pa bago mo ulit makita si Granny. I hugged my daughter. Napamahal sila sa isa't isa. Kaya hindi ko kaya sabihin sana kung wala nang kinalakihan niyang lola. Napatay na si Nainay. You should go with Daddy. I'll just have to talk to your titas, okay? I kiss her forehead and look at Peter. Binuhat ni Peter si Angelica palayo. Lumapit sa akin si Ate May. She hugs me. She places her hands on my shoulders and smiles at me. Gabriel and his family are here. A few moments of silence came. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. I am out of words. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko hanggang sa makita ko naglalakad na si Gabriel papalapit sa amin. Kasama niya si Mama, si Feng at ang family niya. Lumapit sa akin si Mama and hugged me so tight. I miss you, my daughter. That warmth makes me cry. Hinigpitan ko pagkakayakap ko kay Mama. I miss you too, Mama. A few seconds rin na magkayakap kami ni Mama. I miss her so much. It's been 2 years since I saw her. She smiles at me nang humiwalay siya sa pagkakayakap sa akin. It's like she was observing my face, studying me. Ganun din ang ginawa ko kay Mama. Mukhang tumanda na siya. Nagkaroon na ng wrinkles sa mga noo niya at may puti na siyang buhok. Ngunit meron siyang parehong ngiti na hindi kumukupas kahit na lumipas ang mga taon. Nilagay niya mga kamay niya sa pisngi ko. Maganda ka pa rin hanggang ngayon. Napangiti ako kay Mama at niyakap siyang muli. I am sorry for what happened. Hawak-hawak na ni Mama ang mga kamay ko. Our family wanted to say our deepest condolence. The Wu and Xiao family has been tied up with close relationship for almost 3 generations. I just nod at Mama. Si Feng naman ang agad na yumakap sa akin. I miss you, Ate Xiao. I miss how you cook the food and you braid my hair before. Kumalis na kami sa pagkakayakap. I smile at her. Hindi expected na magiging reunion ng huling burol ng lola ko. I didn't know isasama ni Gabriel si J. Mark at si Monica. 7 taon nang nakalipas simula na makita kita, Feng. Mukha ka nang matured and grown up. You look wonderful. Nagtawanan kaming dalawa. I still wanted you for my brother. Nagulat ako sa tahasang pananalita ni Feng. Gabriel suddenly clears his throat. Napatingin dito sa Feng and shrugs. Niyakap ako muli ni Feng at nagpaalam sa akin para sundan si Mama. Naiwan si Gabriel at ang family niyang nakatayo sa harap ko. Condolence, Amber. Bati sa akin ni Monica. I can feel mixed emotions. Para akong sabog ngayon. It's been 7 years since I saw this girl. This girl who brought pain in my life. Para akong sasabog ngayon. Naghahalo ang galit at takot sa akin. I can see my subconscious grabbing her hair down at pinagmumura niya. But in reality, I just nod at her with an impassive reaction. Hindi na nagsalita pa si Gabriel at naglakad na sila papunta kay Mama. Halos mga tug ang tuhod ko nang makalagpas na sila sa akin. Pinipilit ko hindi umiyak mula kanina pa. Hindi ako naiiyak sa kung anong nakita ko. I am crying because I'm still in pain. Masakit pa rin. Nasasaktan pa rin ako. Hanggang ngayon hindi pa rin naghihilom ang sugat sa puso ko. Buong akala ko, ayos na ako. Nakamove on na ako. Akala ko wala nang sakit, galit at takot na nararamdaman ko. Hindi pala, nagkamali ako. I'm still not over him. Mahal ko pa rin si Gabriel.